Dito tayo guys sa bubong ulit para makapaglagay ng mga foam, yung spray foam dito sa mga gilid-gilid dito. Yan, mapapansin nyo guys, ito ano pa to, hindi pa masyadong tuyo, malambot pa. Pero pag tumigas yan, lolobo pa yan, hanggang dito yan. By Sabado, ito puputulan to, itong eryang to, papantay dito sa rib. Ito hindi na namin puputulan to kasi yan ang pinaka stopper nito. Once na dumating yung gutter dito, may makalusot man na tubig na hangin dito, hindi siya basta-basta papasok dito sa loob kasi may ano na siya, may foam siya rito. Pero dito maglalagay para kami ng sealant dito para hindi siya dire-diretso kasi yung slope ng bubong hindi masyadong malaki yung slope. Nasa 20 cm lang yung slope niya. Ito hindi ko rin palalagyan to kasi pag nilagyan ko ng foam to, ito bubuka to, itutulak niyang palabas to, tapos masasayang yung pinaben kong dito, yung flashing. Kaya pinahold ko muna to. Yan, habang wala silang inaantay namin yung balanse na sandwich panel dito. Yan muna yung trabaho nila ngayon. Maglagay sila ng mga foam dito. Yan, lahat yan dapat yan may silyado lahat yan. Subok na namin yan yung yung foam spray na to, matibay. Hindi siya tumatagas. Ito walang problema to kahit may awang siya rito, walang problema yan. Kasi darating naman yung flashing dito. Lalagyan ng screw, tapos lalagyan ko ng sealant dito sa taas ng sheet, tapos iwa-waterproof ko. May waterproof kami na pintura rito, special for this sa taas ng roof. Hindi lang siya basta-basta pintura lang. Ito nga pala guys yung gamit naming spray foam. Ito GB PU Golden Building Foam. Made in PRC. Pero magandang klase itong gamitin. Ngayon hindi pa masyadong tuyo kaya medyo malambot. Pag once na matuyo yan, parang semento rin. Yan, bago mo nilagay yan, nilinis muna maigi yan. Kailangan mo linisin yung mga alikabok sa loob. Kasi once na may alikabok yan, parang wala rin kwenta yung nilagay nating foam. Ayun, malambot pa siya. Kailangan malinis yan, walang alikabok. Tingnan nyo, walang alikabok yan. Pati rin dito yung pinaka overlap nya, naglalagay na rin kami ng gamit namin ito, sealant. Ito Flexseal NS196 Natural Cure Silicone Sealant. Ito pang waterproof dito sa mga bubong natin. Dito yung lalagay, ito itong overlap na to. Ayan siya. Okay, kita yung nilalagay lang ng sealant. Ito yung overlap guys. Kita rekam pa rin? Ayaw. Hindi naman siya kailangan, pero mas maganda lagyan natin para sigurado siya. Kasi isang rib lang yung yung overlap niya. Di katulad sa atin, dalawang overlap.
dito isa lang. Kaya lagyan natin ng magandang sealant para safety, hindi siya tumulo o naman tagas. Pag gagawa na rin tayo, maigi na yung gumawa ng mabuting trabaho para wala tayong back job. Yan, bago nilagay yan, pinunasan muna ng basahan yan para mawala yung alikabok, para kumapit yung sealant na yan. Bali yan lahat yan guys, lahat yan, pati yun, pati mga lalagay dito, lahat doon, lagyan lahat yan. Yan, itong sealant na to, gagamitin din natin to para dito rin sa ano, pag naglagay tayo ng flashing dito, gagamit din tayo nito. Time check natin ngayon ay 6:22 ng gabi. Yan, bali binalikan ko yung mga to. Ito ano to, nilagay ko ulit to. Dinagdagan ko pa. Ito, dinagdagan ko rin. Ito parang nakukulangan pa ako dito. Once na maglagay ako dun sa pinakadulo dun na sandwich, uulitin ko lalagyan ko rin ulit dun kasi parang hindi accurate. Mas maganda yung marami, mas safety yung tubig, hindi sa papasok sa loob. Ito, nag-suggest yung kasama ko, ganito daw gagawin namin. Ito, hindi ko pwede itong ganitong proseso. Yan, bali yan sealant ang ginamit. Sabi ko hindi pasok sa standard natin na sabi ko. Kasi once na halimbawa sa katagalan, ilang taon dito sa taas, painit pa, ito magka-crack yan. Ito mga to, yung sealant na yan. Tapos doon na mag-uumpisa yung leak sa loob. Kaya sabi ko hindi ganyan. Kaya nagpa-blend ako ng flashing dito, sabi ko gano'n sa kanya, in-explain ko, yun ang magsisilbing takip nito sa sa ulan tsaka sa tubig. Hindi siya basta-basta papasok dito sa sulok na to, sa gilid na to. Ilalagay natin yung flashing, tapos lalagyan natin ng ganito dyan, tapos sabay waterproof ulit para sigurado. Kaya ito yung mga iba pinaulit ko. Yan, nilagyan ko na yan. Ito katulad dito, hindi safety siya. Tignan nyo, mababa siya dito. Ayan. Kaya yung tubig, posible na papasok rito sa baba. Ayan. Pag gumanyan yung tubig dito sa yung tubig hangin, papasok siya dito. Kaya dapat marami, mas maganda. Kaya yung mga sulok-sulok ngayon, kailangan lagyan ng foam yan.